Yes, usa ka very intelligent former public official, usa ka chief sa National Security Council and former secretary sa Department of National Defense. Dadere sa atong kirid si Secretary Norberto Gonzales. Mr. Secretary, good morning. Ay, good morning, at good morning sa Cebu. Yes. Kini, Mr. Secretary, may I know ano po ang pakay mo dito sa pag-ikot ng buong Pilipinas? Nasubo tayo. Kumandidato ako sa pagka-presidente. Oo, kaya umiikot tayo ngayon. Kasama ako doon sa mga kandidato na yung una ay hindi pinapansin. Pero salamat sa DCRH, alam mo, yung nagbigay sa akin ng break nung nakita sa buong Pilipinas at madilig. Wow. Kaya ngayon, nandito tayo sa Cebu. Una-una, dinadala ko si Tatay Dodong. Kasi Okay. pagka may importante akong ginagawa, siyempre kailangan may blessing. Tatay Dodong. Si Tatay Dodong Linchua is a very popular person as long as media is concerned. Okay. Ka-business. Ngayon, Mr. Secretary Norberto Gonzales, ano po ang nag-udyok sa inyo na kumandidato pagka-presidente ng Pilipinas? Alam mo, nung nasa pwesto ko, ang nakita ko, para bang umaabala sa pagsulong ng bayan. Yung political business. With apologies to some of our friends, pero yung sistema ng pamumulitika natin at saka yung ating political system, tingin ko yun ay dapat nang tingnan mabuti at kung kailangan baguhin. Kaya alam mo, yung panahon namin, sinubukan namin yung charter change wala nangyari. Panahon ng FDR, wala nangyari. Panahon ng ERAP, wala nangyari. Kasi nagkakataon mga ginagawa yung charter change sa malapit na matapos yung mga point. Kaya nagdudutuloy ng mga pagkakawa natin na ginagawa yan para ma-extend ito. Sabi ko, ito, pag ako naging Pangulo, dahil kailangan baguhin ang ating political system, simulang titignan lang natin yung mga dapat baguhin sa ating struktura ng pamumulitika. Kailangan baguhin siguro natin ang ating konstitusyon. Baka makita natin yung magandang parliamentary system. Lalo dito sa Cebu, buhay pa si Bobot Abi na pinagtatanong rin namin ito, yung federalism. Siguro dapat tingnan natin kung pwedeng maging autonomous regions muna ang lahat ng regions sa buong Pilipinas. Things like this ang tinitignan ko na baka sakaling makatulong sa pagbabago ng ating lipunan. Nung ikaw ay naging chief ng National Security Council at naging secretary ng Department of National Defense, ano po ang mga accomplishments na dapat malaman ng mga tao? Alam mo yung ginawa ko nun hindi nakikita Kunyari, ang panahon namin, yung panahon na nagsimula ang malubhang gulo sa daigdig, lalo na sa Middle East. Alam mo naman, yung nangyayari sa Middle East, nangyayari sa Mindanao. Kasi ang dami natin mga misyonaryo na taga Middle East na nandiyan sa Mindanao. Nagsimula yung sinasabing revival of fundamental Muslims, belief. Hindi masama yung fundamentalism. Pero yan ang dagdagan ng mga radikal. Kaya isa yan sa masasabi ko na medyo pinag-aksihan natin ng panahon kung paano mapipigil na ang gulo sa Mindanao ay maging religious war. Alam mo, pag naging religious war ang isang conflict sa isang area natin, malabayan. Yan, pinigil natin yan. Isa yan sa mga nakita natin. Kaya medyo napasok ako ng gusto dyan sa mga negosasyon sa MNLF, sa MILF, sa CPP-NPA, mga bagay na yan. At medyo napakialaman din naman natin yung ating mga nanghihirap na kababayan na kumang sa agawan sa lupa o kaya walang lupa. Yung mga ganong isa sa na medyo natingin natin yung mga panahon ko yun. Kahit na ako nasa defense, dahil nagpanahon ako, terrorism ang issue, hindi external threat. Wala pa yung issue natin sa China ng panahon yun. I see. And talking about external threats, anong stand mo sa West Philippine Sea? Eh,
siyempre, atin yun eh. Di ba? Pero ang sinasabi ko dyan, bago natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga pwedeng tutulong sa atin, mas maganda, tingnan natin kung ano magagawa muna natin bilang isang bansa. Dahil kung nga sa China, ang tingin ko parang hindi na tayo nire-respeto. Hindi tayo nire-respetohan pag hindi tayo nakikita na gumagawa ng sarili nating aksyon para i-defend at panindigan ang ating defense. No? Kasi ngayon, pag tumitingin tayo sa China, medyo takot tayo kasi sabihin, baka pulbusin tayo dyan in 5 minutes, kinakabahan na tayo. Tapos, takbo agad tayo sa likod ng Amerikano. Nakakawala ng respeto yun. Sabi ko, tingin ko kayong pag-usapan ang conflict sa China. Pero, dapat ipakita muna natin na kaya dapat tayo respeto. Kaya pinopromote ko yung national mobilization. Ayan, nagiging relevant ngayon kasi meron pang isang conflict yung sa Ukraine. No? Kailangan handa ang ating lipunan. Kung sakasakalit may mag-challenge sa atin, kirahin din tayo. Nasa lugar tayo na maaaring nangyari yan eh. Tingnan mo nangyayari sa Ukraine ngayon. Dahil sa determinasyon ng mga Ukrainians, napabagal yung invasion. At isa pa, tingnan mo natin, ngayon, karamihan sa kabataan ng Ukraine, nagsasanay pa lang para mawalan. Kaya sabi ko, dapat paghandaan natin yung mga bagay na ganyan. Habang maaga, habang kaya pa natin gawin. Kaya ang advocacy ko is national mobilization, tapos tignan na natin yung sa constitution natin, anong uri ng armed forces dapat meron tayo. Sinasabi ng constitution, kailangan meron tayong tinatawag na citizens army. Ibig sabihin, lahat ng taong bayan, bahagi ng ating armed forces. Yan ang ilan sa mga tinitingnan kong issue sa kasalukuyan. So, you are amenable in reviving sa lahat ng ROTC sa mga paaralan? Hindi lang siguro ROTC. Kailangan yun nga talagang pagpasok sa armed forces ng lahat ng kabataan mula 18 pataas. Kasi importante yun. Kasi pagka ROTC, ay di magka-college lang yung makakapagtrain. Paano naman yung hindi magka-college, di ba? Kailangan din ba yun? I see. Now, since you are running for President of the Philippines in this coming May 9, 2022 election, at sinabi nila, a president must be broad-minded, must know about foreign relation, foreign trade, balance of trade, etc. Handa na po ba kayo? Susubukan. Tingnan natin mabuti. Isang bagay lang importante sa akin. Tungkol sa ekonomiya. Ang ekonomiya natin ay ang tingin, ang nagpapaunlad ng ekonomiya natin, ilang pamilya lang o ilang tao lang. Sa tunay, sa Social Democrat, kasi Social Democrat ako ang ekonomiya, ang nagpapalugod dapat yung nakakaraming Pilipino. Ngayon, maganda nga nangyari dahil sa pandemic, maraming mga kababayan natin at saka yung mga taga-ibang daigdig, ang ginagawa nila sariling hanap buhay nila. Diba? Sa atin, i-encourage natin yan. Magtayo ng sariling hanap buhay. Marami natin mga kababayan kung walang makitang trabaho. At yan, yung mga ganyang naghahanap ng sarili, tsaka yung mga maliliit natin mga tindahan dyan, sa palengke, sari-sari store, yung naghahanap ng buhay. Bubuksan natin ang yaman ng gobyerno para bigyan ng kapital. At kung kinakailangan, yung pondo na gagamitin dyan, bibigyan natin ng guarantee. Mga kung sakali, tingin ko naman mas magandang magbayad ang mahirap sa utang kaysa sa mga yaman. Dapat pagkiwalaan natin yan, diba? Sa tingin ko, yan ang magpapatakbo ng ekonomiya. So, if you're asking tungkol sa nangyayari sa atin, recovery, yung foreign trade, dapat pinag-aaralan natin ng mabuti kasi hanggat maaari hindi naman makakasalanta sa atin. Diba? So, marami tayong eksperto na makukuha para dyan. Sa mga kandidato pagka-presidente, nakita natin ang iba bungga, tarpaulin dito, lahat ng mga sinusuhulan ng mga workers ay nandiyan na. Now,
bakit ibubuto natin si Secretary Norberto Gonzales for President despite of this brouhaha? Alam mo, yun yung sinabi ko sa simula. Ah. Ang nilalabanan ko, yung practice natin sa pamamagitika. Kunyari, palakihan ng rally, palakihan ng motorcade. Alam mo, nababalita ako kung ng isang rally, umaabot ng 20 to 50 million ang gastos. Para lang, anong sinasabi? Dito na kami bumuto kasi panalo na kami, dami na kami. Anong matututuhan natin dyan? Di ba? Ako nga, gumagumay po ako doon sa uri ng politika na ang pinag-uusapan, programa, policies, ano ba ang ating vision kinabukasan. Ngayon, medyo nakikita ko na medyo lumilipat na ganun gusto ng taong bayan. Sabi ko ba, mukhang may pag-asa. Di ba? Kaya ako, ang sinasabi ko, ang uri ng pangampanya na gagawin ko, yung nagpapakita ng bagong politika sa Pilipinas. Yan. Tignan nito, sinasabi ko sa mga ordinaryo ngayon yan, huwag mo na masyadong intindihin yung nanalo ba o hindi. Kasi ang nire-represent ako yung pagbabago sa politika. Kung gusto mo mangyari yan, ay di bahala na kayo. Di ba? Kung manalo ang ordinaryong mamamayan sa eleksyon, milagro yan. Yan. Di ba? Ay kung mangyari ba? Pati sa lokal. Lahat. Tingnan natin mabuti. Meron rang mga lugar ng Pilipinas na hindi iniisip yung pera, kundi yung plataforma at yung programa na pinipresentar. Nakikita ko yan. Lalo na sa mga kabataan natin. Kasi ako matanda na kaya hindi ako masyadong familiar sa social media. Pero lahat ng report sa akin, imagine isang sinabi ko na ang intindihin natin ang bukas at kung paano natin pagagandahin yun. Ang accumulated hit ko dyan naging 9.7 million. Hindi ko pinangarap yun. Hindi ko alam nangyayari mo ganyan bagay. Pero nangyayari ngayon. Sabi ko baka saan, tingnan natin. Wala nga ako sa yung sabay-sabay. Alam mo, zero ako. Pero sabi ko, pero doon naman sa mga naniniwala sa sinasabi ko, talagang ko naniniwala tayo dyan ngayon. Do you believe in survey? Yung iba hindi believe. Hindi na pwedeng hindi sabihin believe. Pero dapat unawaan lang natin kung ano ibig sabihin ng survey. Kasi ang survey may mensahe yan. Talagang dapat tinitignan mabuti na kasi scientifically correct yan. Yun nga totoo ha. Nagkalat ang survey niyo. Pero mamimili ka lang ng tulang na survey kasi ang survey talagang ginagamit para makita mo kung anong sentiment ng bayan. Ngayon, nagiging problema ko, ang tinitingnan ng sabi natin yun ay kung sino mananalo o hindi. Hindi, aywan ko ha, hindi ko nakikita, hindi na ipinakikita kasi naman ang question ng sabi eh. Dapat kung nakikita mo yung question ng sabi, makikita mo yung sentimento ng bayan. Yun sa nang hinihinap ko. Makita natin, nagbabago ba ang sentiment ng mga ngayon? Naghahanap ba ng pagbabago? Tumatanaw ba sa kinabukasan? Okay na ba yung charter change? Mga ganyang bagay. Yan ang tinitingnan ng survey. Kaya, survey per se, naniniwala ako. Yung survey ginagawa ngayon, very limited ang objective. Kaya, ngayon, kung ang taong bayan ay tumitingin na sa pagbabago, ay yung survey kulang. Hindi talaga yung nagsasabi kung mananalo o hindi ang isang kandidato. At saka, bakit hindi pinipresentar mo na yung mga programa at plataforma bago mag-survey? Ba? Para maisip naman ng taong bayan, wow, maganda itong programa ni Secretary Norberto Gonzales. O, di ba? Ay kaya nga ang nangyari dyan, sabi ko nga, saklap naman ang nangyari sa akin. Kasi bago pa nag-official campaign, tapos ang survey. At sinasabi ng iba't ibang grupo, ito, panalo na to, bakit ka ba nag-action ng panahon? Ay, hindi pa tayo nangangampanya. Sa akin kasi, ang tingin ko sa kampanya, yan ay panahon para makipag-dialogo ako sa masa, sa ating mga mamamayan, ipakita, kung sakalit tayo ang nagtagumpay, saan tayo papunta? Oo nga.
Yan dapat na tinatanong lang. Yun ang ginagawa ko sa Ano kasalukuyang. ang isip nitong kandidatong to? At saka pinapaliwanag ko ng ang pagbabago ng bansa, dapat tangay mo ang buong bansa. Hindi po pwede ikaw lang mag-isa dyan. Yes. Ay anghel lang nakakagawa niyan. Ay hindi naman ako anghel. Kaya ang ibig sabihin, dapat nakukuha mo ang buong sambayanan na kapag papaliwanag ka, napapakita mo, sama-sama tayo. Ito ang gagawin natin. Bawat isa sa atin may katungkulan na dapat gawin at gampanan sa lipunan para matupad natin yung pinapangarap natin. Ako ang pangarap ko para sa lahat, first world. Yeah. Kailangan maging first world ang Pilipinas. Hindi po pwedeng nanatiling mahirap ang ating gobyerno. Yun. Paano tutulong ang mahirap na gobyerno sa maraming mahihirap? Pareho mahirap, paano yan? Oo nga. Oo. Now, kung mapresidente kayo ng Pilipinas, ano po ang opinion nun sa agricultural sector? Because ang sabi nila ay kahit malaki ang area na na-industrialized ng Pilipinas, agriculture remains the backbone of the country. Alam mo, may bisita ako mga taga-Bohol mga minista at saka mga owner ng commercial fishing. Ang ganda ng natutuhan ko dito. Nagpapasalamat ako ng umaga na mayroong natutuhan. Alam mo, ang agriculture sa atin, dapat yun itinatanong sa lupa at pinalalaki sa tubig. Balanse dapat yan. Pareho dapat natin tinitignan mabuti yan. Kasi unang-una, hindi lang dahil magkakapagpaulan ng ekonomiya natin. Yung pandemic, isang natutuhan natin. Kailangan yung buong bansa tumaas yung immune system. Kailangan yung sapat at tamang pagkain. Yes. Kailangan, talaga itutulak ko yung agrikultura para ngayon pagkain sa atin, both galing sa lupa at saka sa tubig, ay dumami para medyo affordable na yung pagkain natin at saka mga tamang pagkain. Pangarap ko pa nga maging sentro tayo na pag pumunta ka sa Pilipinas, sarap kumain. Sa turismo. Pangarap ko pa nga yun. Kaya ang agrikultura, very important. Dalawa yung na tinitingnan kong importante. Agriculture at saka edukasyon ng ating mga kabataan. I see. Secretary Norberto Gonzales, we have thousands or even millions of listeners right now kasi may social media tayo, may followers tayo sa DYRC Action Radio Cebu. Ano po ang mensahe nyo nitong nakikinig natin ngayon? Simple lang naman. For once, seryosohin natin ang politika at pamumulitika. By this time, nakikita natin ang dalawang uri ng pangangampanya. Yan ang nagpapakita kung anong klaseng politika ang maghahatid sa atin sa mas magandang bukas. Ako, ibibigay ko ang aking karanasan para maipaliwanag ng gusto sa inyo lahat kung ano dapat ang uri ng politika dito sa atin at ang mga pagbabago sa political system ang nararapat gawin. Bahala na kayo maghusga. Salamat. By the way, ano pong political party niyo po? Yung PDSP, PDSP. yung Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, yan ay halos 50 taon na Wow. ang edad. Ang naging diferensya ng PDSP, nakaka-attract sa maraming mga ordinaryong tao. Kaya hindi na nanalo sa eleksyon. Pagka wala kang mawawanan sa loob ng partido mo, mahirap. Pero ngayon, sinusubukan, for the first time, ng PDSP, lumayo ko ng talagang seryoso sa politika at presidente pa nga, humahabol ng kandidato ng PDSP. Ako yan. Tingnan natin kung pwedeng manalo ang mga ordinaryong mamamayan sa politika. Ilang milyon ba ang membro ng PDSP? Hindi naman milyon. Daang libo. Daang libo. Kasi, Kung itong daang libo na membro ng PDSP magkampanya, bawat isa magiging millions na yan. tignan natin kasi ang eleksyon natin, hindi sa dami lang ng supporter ang mananalo. Kahit marami ka nang gusto bumuto at talagang bumuboto sa iyo, kung minsan, hindi ka pa rin mananalo. Kailangan talaga na tingnan natin mabuti ang istruktura ng politika sa atin. Nandadaya. Magaling sa deception. I-describe mo na yan. Medyo namumili. Yan ang mga hinaharap natin. Kaya ako, kasama ang dasal at isang malalim na pagtitiwala sa mga kababayan natin. Mga formals,
ipanalo natin ang tama. For the benefit of our thousands of listeners, ano po ang PDSP at ang track record nitong PDSP? Alam mo, ang PDSP, ang naging trabaho niyan ay yung mag-organisa ng mga mamamayan, labor, peasants, urban poor, lalo, ang dami. Yan naging talagang tapos, ito nga ang nangyari sa akin, napangaralan ako ng kaibigan kong Swita ng Pumanaw na sabi niya, bakit pa ang PDSP hindi natin binibigyan ng tamang halaga? Lagi naman natin isinasabit sa mga kampanya ng mga iba't ibang politiko. Tapos sabi pa nga niya, abay ikaw, nakakaintindi ka ng malalim ng mga sistema na dapat ng pagbabago, pero bakit hindi ka talaga lumalaban? Ay, sabi na pahiya ako doon eh. Tsaka medyo nag-guilty kasi nga, totoo yun. Kaya ang PDSP for the first time will be contesting the elections. Titingnan ko ang mga may hirap, marami nating ordinary mamamayan, kayang panalo ng presidente. Oo nga. At ako naman, yan, tumitindig kahit nahihiyain ako, kaya nga paradyo-radyo na lang tapang, hindi ako nakikita. Tinitingnan natin kung baka sakali. At ito ay in honor of a friend na nag-lecture sa akin yan. Sinasabi nila, Secretary Norberto Gonzales, na itong darating na eleksyon nito sa Comelec record is 60 million voters. At yung 40% ata mga youth, no? 40 years old and below. Ano po ang mensahe mo sa kanila? Sa mga kabataan? Sa mga kabataan? Simple lang. Alam mo, ang edukasyon ay napaka-importante sa ating mga kabataan. Sabi ko, dalawang bagay yan. Kailangan, tingnan natin yung isang napakalungkot na nangyayari sa lipunan natin. Para bang hati ang mayaman at mahirap. Yung edukasyon din natin hati. Yung pang mayaman, yung pang mahirap. Diba? Pagka mga eskwelahan pang mahirap, sabi na, pwede nyo, total. Ang ambisyon mo mag-waiter or mag-waiter sa abroad bakit ka natin pagaganda sa eskwelahan mo? Diba? Mga ganyan hindi po pwede yan. Kasi kung gusto natin maging fresh world, dapat alisin natin yung paghahati sa lipunan ng mahirap at mayaman. Magsisimula yan sa kabataan sa educational system. Yes. Kailangan one common standard for all. Kung kailangan tulungan natin ang private colleges, mga sentro ng mga paaralan, tutulungan natin. Bibigyan natin sila ng subsidy kung ano kailangan. At saka yung nasa public sector, itataas natin yung budget. At ang pakiusap lang natin, may usap para isang standard lang ang edukasyon sa Pilipinas at kailangan ang ating edukasyon makikipag-ugnayan sa mundo. Ipapasok natin sa Pilipinas ang pinakamataas na uri ng pag-aaral. Kasi kung gusto natin maging first world, dapat first class yung top of the class ang ibibigay natin edukasyon sa ating mga kabataan, and that's available to all. Mahirap ka, mayaman ka, pareho lang. At saka tinitingnan ko mabuti yan. Ang pakiusap ko sa mga kabataan, tutubuhan ng gobyerno ng paggastos ang edukasyon. Sana magsikap na mabuti, mag-aral mabuti, at i-aspire yung excellence in everything that we do. Kung hindi excellence ang tinitignan natin sa ating pag-aaral, hindi tayo magiging first world. Kasi ang first world nangangailangan ng excellence. Mga kaisunan, inyong nabati, atong bisita karon si former Department of National Defense Secretary Norberto Gonzales, kinsa midagan pagka-presidente sa Pilipinas under PDSP. Secretary Gonzales, sa iyong parting words to our thousands of listeners ngayon. Ayun nga, please, seryosohin natin itong pangungulitika. Maawa tayo sa ating mga kabataan. Tingnan natin kung saan tayo papunta. Anong bukas meron tayo. Salamat. Thank you po. So, mga to si former National Defense Secretary Norberto Gonzales, kinsa midagan pagka-presidente sa Pilipinas under PDSP. Mga kaisunan, ay lisuan dahil sa mga radyo kay Kaluntatod. Mubalik ang tulaman ng yagyagan naman sa commercial alas 10:35. This time check is brought